What's up mga kabahay? So pakita ko lang ginagawa namin dito, no? Naglalatag kami ng, o nag-install kami ng SPC flooring, no? So ito nga yun. Yan, nandito kami sa yan, Summer in Angeles na subdivision, no? Okay, so ito yung SPC flooring natin na tawag. Papakita ko sa inyo. At ituturo ko na rin sa inyo paano mag-install ng ganitong klaseng flooring. Nagkaroon na rin ako ng video tutorial about doon sa laminated flooring. So similar lang naman dito yung pag-i-install nun. Halos wala naman talagang pinagkaiba. Pero i-explain ko sa inyo ano nga ba yung SPC flooring at gaano siya kaganda. At ano yung advantage niya compare doon sa laminated flooring. No? So yan. Para maunawaan nyo, ang ibig sabihin ng SPC is stone, plastic, composite. So ito na yung mga makabagong materials ngayon. No? Pinagsama yung stone, plastic. No? Pinag-mix nila. Yun ang ginamit nilang material, no? Yun yung naging SPC or stone plastic composite. So ang brand nitong ginagamit natin is Kent Floors, no? Kent Floors stone plastic composite from Wilcon. So ang isang box nito ay naglalaman ng, bilangin natin ha, para may pakita ko sa inyo. Yan, para makita nyo na ang actual. Ayan. Ayan. Yung isang box niya ay naglalaman ng 10 pieces, no? Yung price nito is, nakalimutan ko na ng price nito kasi sila mamang bumili nito, no? Pero mamaya titignan ko sa phone kasi alam ko may picture ako ng price nito nung namasyal ako dati sa Wilcon. So, ang advantage nito, yun naman ang pag-usapan natin. Advantage ng SPC flooring compared sa laminated flooring, dahil ang laminated flooring is made out of HDF o high density fiberboard, no? Recycled wood pa rin yun. So, pagka nakaamoy yun ng moist or nabasa, namamaga siya. No? Namamaga at doon na siya nag-umpisang masira. So, advantage naman ni SPC, dahil plastic siya at stone composite, is moisture-proof na siya at waterproof. So, mas matibay. Tsaka matigas itong layer niya sa ibabaw talaga, no? Isa pang advantage ni SPC sa laminated. Si laminated kailangan niya pa ng underlayment foam, which is yung white foam na PE foam. Si SPC naman, meron na siyang built-in underlayment na rubber. Ayan, no? Nasa likod niya. So, kung mapapansin nyo, sa bare concrete, direkta na kaming naglalatag ng SPC flooring. So, paano naman siya ini-install? Explain ko sa inyo. Tulad ng laminated, meron din itong tinatawag na hanging groove system. Alright? So, halimbawa, pagparisin natin. Ito yung groove. Diyan papasok naman yung tang. Ito naman yung tang. So, kailangan nyo lang siyang i-tilt na mga around 15 to 20 degree angle. Yan. Yan. Pinasok na natin. And then, ibababa nyo lang siya ng ganun. Ng ganun kadali. Halos 0-0 siya, hindi mo makita yung dugtungan. Alright? So, tatanggalin mo. Ganun lang din installation. And then, sa mga corner nila, sa mga dugtungan nila dito, is ganun din. Papakita ko sa inyo. Yan. Laging yung tang na papasok sa groove. Ito yung tang, ito yung groove. Lagi yun ang nakaangat yung tang. So, dito sa part na to, ayan, nakaangat. Tapos, baba nyo lang. Ayan. Ayan, tingnan nyo. 0-0 yan, mga kabahay, no? So, pakikita ko yung actual, paano naman siya install. Dito, naglalagay tayo ng allowance na 0.5 or 5 mm sa both side na kabilaan. Kasi matatakpan naman yan ng baseboard. No? Kaya meron tayong allowance para hindi tayo mahirapan. Kasi pag masikip yan, sakto-sakto lang, mahirapan tayo mag-install pag bumabangga o sumasahid sa wall. So pinakamas mainam, maglagay tayo ng 0.5 cm o 5 mm both side pag nag-install tayo. No? Ang dahilan naman nun din sa laminated flooring, kaya kailangan nyo nun. Pagka malamig ang panahon, halimbawa, namaga siya, meron siyang space para maglaro siya, no? Ibig sabihin, may space siya para hindi niya itulak yung isa't isa. Kasi pag masikip yung sa laminated flooring, itutulak niya yung bandang gitna at aalsa yung ating, o aangat yung ating mga flooring. So yun ang dahilan kung bakit meron tayong nilalagay na 0.5 spacing dyan. Tsaka yung 0.5 spacing na yan, kung ayaw nyo kasing gumamit ng baseboard, may ginagamit ng mga end moldings na nakapa-angle. So kailangan nyo yung space na 0.5 para pumasok pa rin dun yung end moldings na gagamitin natin. So installation yan ganito. Una,
siyempre kailangan nyo mag-layout. Halimbawa, ang layout nyo is staggered or tinatawag na hollow block pattern. Alternate, di ba? Kunyari, gigitnaan nyo yan, nakagitna. Ayan, tulad itong block, nakagitna siya dun sa dugtungan. Pwede yung ganong layout. Pero kami, lagi kong sinasabi sa vlog, ang ginagamit ko layout lagi para maganda, yung tinatawag kong 1/3. Paano ba yung 1/3 na layout? So, kung ito ay 4 feet kasi sakto yan or 120, ganon. Kung 120 cm yan, yung 1/3 yan is 40 cm. 40, 40, 40. So, kukunin mo yung 40 cm, halimbawa dito. Ito ang isang buo. No? So, kumuha tayo ng magbula doon, kumuha tayo ng 40 cm. Ito, hindi lang gano'n makita yung dugtungan. So, yung design niya, nagiging siyang parang hagdan yung layout niya. Yan yung tinatawag ko na 1/3 layout. Hindi naman mahalaga kung staggered layout ba o 1/3 layout ba yung gagamitin nyo. Actually, kahit random, sa ganito, hindi naman mahahalata. No? So, walang problema kung anong layout yung gusto at kailangan nyo. Basta ganito ang pag-install niyan mga kabahay. Maglalagay kayo ng mga buo, mauna yung mga buo. Tapos si Rojo, tatabasin nyo. Susukatan nyo yan, and then minus nyo na yung 0.5 nyo. So, yun ang ginagawa ni Nico. So, sandali nagpakita natin sa kanila. Paano nga ba mag-cut ng SPC? Una, guguhitan mo yan ng gamit lamang yung cutter blade, no? Yan, ginuhitan niya yan. Pakita natin. Ayan. Tapos, snap mo lang yan. So, kalson mo sa ilalim. I-snap mo lang yan. Madali lang yan. Ayun, no? O, ganun lang kadali mga kabahay, no? So, balik tayo rito sa installation. Sa unang installation, pagsasabay-sabayin nyo na lahat yan. Isang linya. Yan. Iaayos nyo na yan. Ia-align nyo ng isang linya. And then, kailangan 2 tao para may salpak dito. Yan. Ilayo natin muna ito. Yan. Papakita natin. Yan. Patutulong tayo kay Nico. Yan. Ititilt nyo yan mga 20 to 30 degree angle. Ayan. Nakatilt. Nakita nyo? Nakaangat. Yan. Pinapasok na nila yung tang sa groove. Yan. Pag okay na, nakita na nilang okay, pwedeng palu-paluin yan para pumasok. Kung may ano pa siya. May awang. Then, bababa lang nila. Ganun lang kadali, mga kabahay, no? Nakita nyo, gano'n kadali. Ganun lang, guys, paano mag-install ng laminated flooring. So, after nitong matapos, papunta doon, mag-i-install naman tayo ng ating baseboard na tinatawag. So, meron na kaming baseboard dito. Papakita ko sa inyo. Play. Yan. So, ito yung ating gagamitin baseboard, no? From Wilco na yan. So, ididikit lang natin yan dyan. Pwedeng gamit yung no more nails. At pwede rin natin i-reinforce dito yan ng super thin na concrete nail. Siyempre, nakalubog dapat yung ulo and then i-retouch sa masilya, i-retouch ng pintura. So, ganyan maging itsura niya pag may baseboard na siya. Hindi nakita yung mga 0.5 na space na ginawa natin. So, ganun lang yun kasimple mga kabahay. No? So, gagawin na namin ito na mabilis. Ita-timelapse natin para hindi masyado mahaba yung video. Yan. Sana nagkaroon kayo ng idea about sa installation ng SPC flooring at makatulong sa inyo to. Lalo na pwede nyo rin itong i-DIY para makatipid kayo. No? So, ipapakita ko na lang final result mamaya mga kabahay. At yun nga, babalikan ko kayo mamaya. Alright, so natapos na natin installation natin mga kabahay, no? So, yun ang ating SPC flooring. At naglilinis na kami. Papakita ko rin muna yung bathroom dito, patapos na. Ayan, sideline lang. So, yung bathroom natin, no? Bukas tapos na yan, magpo-flooring na rin kami bukas. So, ang kulang na lang dito yung pagbe-baseboard, no? So, hindi na natin papakita yung baseboard. Siguro sa mga ibang vlog na lang natin pakita.
Kasi itong vlog na to is para lamang sa installation ng SPC flooring. Siguro naman, yung ano naman paglalagay ng baseboard, madali na lang yan or pwede natin gawa ng video yan sa ibang araw. No? So yung mga gap na yan, yan ang magtatakip sa mga gap sa gilid, yung ating baseboard. No? From Wilcon na yan, naka-primer na rin yan. Iniwan lang natin isang space dito, yung transition kasi tiles sa loob. Nakalock ito, no? Umalis sila ma'am at sir. So isang piraso na lang yun. No? Hanggang dito, tapos na lahat yan, no? Papunta sa bathroom. So ito yung dating bathroom, tulad ng sabi ko, inusog namin yun na yung naging bathroom. So ginawa lang namin yung extension. Puro naka-tile ito, no? From floor to ceiling. So binaklas namin lahat ng tile, and then minasilyahan natin yan. Napinturahan na namin, no? Parang wala nangyari, may pader dati dito yan, no? So yan na, ang ganda, oh. Okay. Ayun. Alright. So ayan na, ceiling. Ganda na rin. Ayos. So yun mga kabayan, no? Sana nakatulong sa inyo yung video na yun. At kung nagustuhan nyo yung video na to, paki-follow and subscribe at paki-share nyo itong video na to para mapanood din ng iba at matuto sila. Okay? So salamat sa panonood mga kabahay.